Opisyal ng sarado ang kaso ni Jack the Ripper. Hindi iyan teorya. Isa iyang katotohanang siyentipiko na sinusuportahan ng modernong teknolohiyang ay DNA. Sa loob ng 137 taon, obsesyon ng mundo ang isang multo. Hinahabol ang mga anino ng mga konspirasiya ng mga hari at mga baliw na doktor. Pero ito ang hindi inaasahan. Ang sagot ay hindi kailanman nasa isang nawawalang tala-arawan o isang lihim na fila ng gobyerno. Nakatago ito sa harap ng lahat, sa isang maruming, gusot na piraso ng seda na binaliwala ng mga pulis sa loob ng mahigit isang siglo. Dalawang siyentipikong Briton ang sa wakas ay nag-unlock ng mga lihim nito at ang pangalang natuklasan nila ay binabago ang lahat ng akala natin. Siyensya laban sa alamat malamang, narinig mo na ang mga kalokohan na teorya. Sinabi ng mga tao na ang mga Freemason ang nag-orkestra ng mga pag-atake para takpan ang isang iskandalo ng mga hari na kinasasangkutan ni Prince Albert Victor, apo ni Queen Victoria. Magandang plot iyan sa pelikula. Pero heto ang hindi inaasahan. Ang ebidensyang sa wakas ay nagbunyag sa kanya ay hindi isang komplikadong konspirasya. Isa itong piraso ng tela na natagpuan daw sa pinangyarihan ng ika-4 na biktima ng Reaper, si Catherine Eddowes, noong Setyembre 30, 1888. Ang shawl na ito ay ipinasa sa pamilya ng isang pulis na naroon sa pinangyarihan sa loob ng mga dekada. Isa lang itong nakakatakot na curiosity na nakatago sa isang drawer. Karamihan sa mga eksperto ay binaliwala ito bilang peke. Isa na namang piraso ng Reaperbilya sa isang merkadong punong-puno ng mga scam. Pero hindi ganoon kasimple iyon. Noong 2007, isang may akda at amateur na investigador na nagngangalang Russell Edwards ang bumili nito sa isang auction. Kumbinsido siya na totoo ito. Itinaya niya ang kanyang pera at reputasyon sa isang huling desperadong sugal. Gamitin ang teknolohiyang hindi man lang mapangarap ng mga pulis. Noong panahon ng mga Victorian, hinanap ni Edwards si Dr. Jari Lohelainen, isang world-renowned na eksperto sa genetic analysis mula sa mga luma at sirang sample sa Liverpool John Moores University. Hindi ito katulad ng isang sariwang TV crime show kung saan makakakuha sila ng resulta sa loob ng 5 minuto. Isa itong piraso ng seda na mahigit 125 taon na noong panahon ng pagsusuri. Kontaminado na ito ng napakaraming kamay, ng panahon at ng mga elemento. Ang makakuha ng kahit ano mula dito ay itinuturing na isang himala. Nagsimulang magtrabaho si Dr. Lohelainen at ang kanyang team sa isang sterilisadong laboratorio. Pinukus nila ang mga mantsa. Gamit ang mga advanced na technique, maingat nilang kinuha ang mikroskopikong genetic material na naiwan. Hinahanap nila ang tinatawag na mitochondrial DNA o mtDNA. Ang hindi alam ng karamihan ay ang mtDNA ay isang genetic time traveler. Hindi katulad ng regular na DNA na pinaghalo mula sa magulang. Ang mtDNA ay mula lang sa iyong ina. Nakuha niya ito mula sa kanyang ina. At ganoon pa, ipinasa sa isang hindi putol na linya ng mga babae sa loob ng libu-libong taon. Matibay ito. Tumatagal ito ng mahabang panahon at ito ang perpektong kasangkapan para lutasin ang isang historical na cold case. Ang unang pagsusuri ay simple pero critical. Totoo ba ang shawl? Hinanap ng team ang isang buhay na inapo ng kapatid na babae ni Catherine Eddowes. Kumuha sila ng sample at ikinumpara ito sa DNA mula sa mga mantsa ng dugo sa shawl. Perpektong tugma. Totoo ang shawl. Naroon ito sa pinangyarihan, binabad sa dugo ng biktima. Iyon pa lang ay isang napakalaking tuklas. Pero may natuklasan pa silang iba. Nakahalo sa DNA ng biktima ay iba pang mga trace sample. Particular, mga sample na consistent sa mga bodily fluid. Ito na ang hinahanap. Ito na ang genetic signature ng salarin na naiwan sa kanyang sandali ng nakakatakot na galit. Ngayon ay dumating na ang huling hakbang. Si Edwards at ang team ay may pangunahing suspect. Isang lalaking ang pangalan ay bumulong na sa mga orihinal na police file. Hinanap nila ang isang buhay na inapo sa linya ng babae ng kapatid ng suspect. Nakakuha sila ng sample. Pinatakbo nila ang pagsusuri. Sa wakas ay namatay si Kosminski sa asylum noong 11 na halos 10 libra lang ang timbang. Dinala niya ang kanyang mga lihim sa hukay o iyon ang akala niya, pero nakaligtas ang shawl. Naglakbay ito sa panahon, dala-dala ang tanging bagay na makakapagpakulong sa kanya. Pero para tunay na maunawaan kung bakit siya nakapag-operate, kailangan mong intindihin ang kapaligiran. Muli, tugma ang resulta. Pagkatapos ng 137 taon, ang siyensya ay tumuturo ng may 100% katiyakan sa isang tao. At hindi siya ang akala mo. Hindi siya isang prinsipe. Hindi siya isang doktor. Hindi siya isang sikat na artista. Ang pangalan niya ay Aaron Kosminski. Pero ang malaman ang pangalan ay kalahati lang ng laban. Ang malaman kung bakit siya malaya, ang tunay na nakakagulat. Pero ang mga pulis ay talagang nahuli na siya mga taon bago pa malaman ng sino man ang katotohanan. Ang barbero ng Whitechapel.
Ang pangalang Aaron Kosminski ay walang kahulugan sa karamihan ng mga tao. Hindi ito pangalang nagbebenta ng mga libro o nagbibigay inspirasyon sa mga blockbuster na pelikula. At iyon mismo ang punto. Ang wow factor dito ay hindi na ang Ripper ay isang glamorous na celebrity. Ang wow factor ay isa siyang 23 taong gulang na Polish na imigrante na nagtatrabaho bilang isang hairdresser sa mismong puso ng Whitechapel. Hindi siya isang multo. Isa siyang lokal at alam na alam ng mga pulis kung sino siya. Tumakas si Kosminski mula sa Poland na bahagi noon ng Russian Empire para makatakas sa mga brutal na pogrom at dumating sa London kasama ang kanyang pamilya na tumira sa East End. Sa lahat ng kwento, isang malalim na problemadong tao siya. Kilala siyang may sakit sa pag-iisip na pinaniniwalaan ng mga modernong eksperto na paranoid schizophrenia. Pinahirapan siya ng mga madilim na bisyon, mga auditory hallucination, at isang malalim at marahas na pagkamuhi sa mga babae. Hindi ito haka-haka lang. Ito ang pinaniniwalaan ng mga pulis noong panahon na iyon. Habang ang publiko at ang mga pahayagan ay nababaliw sa mga liham na Dear Boss at mga teorya tungkol sa mga baliw na doktor. Tahimik na nagtatayo ang mga pinakamataas na pulis sa kaso ng kanilang sariling shortlist. At ang pangalan ni Kosminski ay nasa pinakataas. Si Chief Constable Melville McNagten ay sumulat ng isang sikat na internal na memo noong 1874 na nagpangalan kay Kosminski bilang pangunahing suspect. Inilarawan niya ito bilang isang taong may matinding homicidal tendency at matinding pagkamuhi sa mga babae. Pero heto ang hindi inaasahan. Ang pinaka nakakatakot na ebidensya, ang tunay na bomba, ay nagmula kay Chief Inspector Donald Swanson. Si Swanson ang taong nag-oversee sa buong investigasyon ng Ripper. Naroon siya sa lupa araw-araw. Mga taon matapos siyang mag-retire, nakakuha siya ng kopya ng memoir ng kanyang boss. Sa margin ng libro, katabi mismo ng seksyon tungkol sa kaso ng Ripper, isinulat ni Swanson ang isang pribadong nota. Isinulat niya na ang salarin ay si Kosminski, ang taong ipinadala sa isang asylum at namatay doon. Binabago nito ang kasaysayan. Ang opisyal na namamahala sa kaso ay pribadong kinumpirma ang pagkakakilanlan ng tao. At ito pa, nakatira si Kosminski sa mismong gitna ng mga lokasyon ng pagpatay. Kung titingnan mo ang mapa ng mga krimen, bumubuo sila ng isang higpit na kumpol. Sa mismong gitna ng kumpol na iyon ay ang tahanan ni Kosminski. Alam niya ang mga eskinita. Alam niya ang mga shortcut. Alam niya kung paano mawala dahil nakatira siya doon. Kilala siyang marahas. At pagkatapos, noong 1871, sa wakas ay ipinasok siya ng kanyang pamilya sa isang asylum kung saan siya nanatili sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. At kailan tumigil ang mga pagpatay ni Jack the Ripper? Eksaktong noong inalis si Aaron Kosminski sa mga kalye. Ang DNA, ang timeline, at ang lihim na testimonya ng pulis ay tumuturo lahat sa isang takot at marahas na lalaki. Siya ang halimaw. Parang napakasimple na ngayon, hindi ba? Kilalang banta siya, marahas siya, nakatira siya sa lugar. Pero kailangan mong tanungin ang sarili mo. Kung pinaghihinalaan siya ng mga pulis, bakit hindi siya inaresto? Bakit walang paglilitis? Ang sagot ay nasa natatanging kaguluhan ng sistema ng hustisya noong panahon ng mga Victorian. Wala silang matibay na patunay. Hindi nila basta-basta magagawa ang DNA test o mag-check ng mga fingerprint. Kailangan nila ng isang saksi na makakahuli sa kanya sa akto at sa mga madilim, mahamog na kalye ng London. Ang mga saksi ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi siya nangahabol sa isang normal na lungsod. Nangahabol siya sa isang lugar na halos dinisenyo para magtago ng isang halimaw. Ang lungsod mismo ay isang kasabwat. Nagbibigay ng isang balabal ng kadiliman na walang ilaw ang makatatalab, ang pea supea. Para maunawaan ang takot, kailangan mong maunawaan ang mundong nagtago sa kanya. Ang London noong 1888 ay hindi ang kaakit-akit na lungsod ng mga top hat at mga karwahe na nakikita mo sa mga pelikula. At iyon ay mababaw pa. Isa itong kwento ng dalawang lungsod. Habang ang mga mayaman ay nakatira sa malalaking bahay, sa west ang East End, lalo na ang Whitechapel, ay isang buhay na bangungot. Isa ito sa mga pinakasiksikan, may sakit, at desperadong lugar sa buong mundo. Ang Whitechapel ay isang lugar kung saan napakaraming walang tirahan ng mga lagalag. Mayroon ang tinatawag na common lodging houses. Mahigit 900,000 tao ang siksikan sa ilang square miles. Isang gusot na magkakabuhol na makikitid. Walang ilaw ng mga kalye, madilim na mga eskinita, at mga nakatagong looban. Pinag-uusapan natin ang population density na mahigit 1,000 tao sa bawat akre. Para ilagay sa perspektiba, iyon ay 4 na beses na masiksik kaysa sa modernong New York City. Ang hangin mismo ay nakakalason. Isang makapal na dilaw na super na hamog. Isang pinaghalong ambon mula sa ilog at itim na usok ng uling mula sa libu-libong tsiminea ang sumakal sa lungsod. Ang hamog na ito ay napakakapal na minsan hindi mo makita ang sarili mong kamay sa harap ng iyong mukha. Ito ang perpektong takip para sa isang mandaragit.
Maaari kang nakatayo sa 5 talampakan mula sa isang krimen at wala kang makikita. Hindi nakatulong ang mga gas lamp. Lumikha lang sila ng kumikislap na mga bilog ng ilaw na lalong nagpalalim sa mga anino. Walang safety net. Ang kahirapan ay hindi lang isang abala. Isa itong potensyal na sentensya ng kamatayan. Ang puso ng mundong ito ay ang lodging house o DOS house. Ito ang mga marumi, kakilakilabot na lugar kung saan maaari kang umupa ng kama o kahit isang pwesto sa sahig para sa ilang sentimos sa isang gabi. May mga nag-aalok ng 4-penny coffin na literal na isang kahon na hugis kabaong para matulugan. Ang iba naman ay may lubid na nakabitin sa silid para sandalan ng mga lalaki habang natutulog sila nakatayo. Para sa mga babaeng naging biktima ng Ripper, ang buhay ay isang pang-araw-araw na pakikipaglaban para mahanap ang ilang sentimos para sa DOS. Gagawin nila ang lahat para sa presyo ng isang kama para lang maiwasang matulog sa isang madilim na eskinita. Ito ang dahilan kung bakit sila napaka-vulnerable. Hindi sila glamorous. Sila ay mga middle-aged, mahirap at desperadong babae. Si Mary Annette Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes at Mary Jane Kelly. Sinusubukan nilang mabuhay ng isang araw pa. Kailangan nilang maglakad sa mga kalye ng gabi sa hamog at kadiliman. Naghahanap ng kahit anong paraan para kitain ang presyo ng kanilang kama. Ang hindi alam ng karamihan ay hindi lang itinago ng kapaligirang ito ang halimaw. Tinulungan pa siya dito. Ang maze-like na layout ng Whitechapel ay nangangahulugan na sino mang nakakaalam sa lugar ay maaring mawala agad. May daan-daang eskinita na papunta sa wala o kumokonekta sa ibang mga kalye sa mga paraan na tanging lokal lang ang nakakaalam. Si Kosminski na nakatira doon, nagtatrabaho doon, naglalakad sa mga kalye na iyon araw-araw. Alam na alam niya kung aling mga kanto ang madilim at aling mga eskinita ang walang tao. Ang sanitasyon ay halos wala. Ang mga matadero ay katabi mismo ng mga bahay. Ang mga hayop ay kinakatay sa mga kalye, kaya ang dugo ay karaniwang tanawin. Ang isang lalaking may dugo sa kanyang damit ay maaaring hindi man lang pansinin sa isang kapitbahayan na punong-puno ng mga mangangatay at mga butcher. Ito ang perpektong camouflage. Sinusubukan nilang pamahalaan ang isang populasyong hindi nagtitiwala sa kanila sa isang lugar na halos hindi nila naiintindihan gamit ang mga kasangkapan na ilang siglo nang lipas na sa panahon. At nang akala nilang hindi na ito lalala pa, nagpasya ang media na makialam. Hindi lang nagulat ng balita ang press. Lumikha sila ng isang multo na nagparalisa sa buong mundo. Nang ang isang kriminal ay naging alamat habang sumisigaw ang lungsod para sa mga sagot, inilunsad ng London Metropolitan Police, ang isa sa mga pinakamalaking manhunt sa kasaysayan. Pinuno nila ang Whitechapel ng mga opisyal. Ininterview nila ang mahigit 2,000 tao. Dinakip at tinanong nila ang hindi bababa sa 80 lalaki. Sinundan nila ang bawat isang lead. Kaya bakit sila nabigo? Oo, tungkol doon. Hindi lang sila lumalaban sa isang tao. Lumalaban sila sa panahong kinabubuhay nila. At lumalaban sila sa isang media circus na sila mismo ang tumulong lumikha. Una, walang tinatawag na forensic science. Ang konsepto ng isang crime scene ay bago pa lang. Kapag may nahanap na biktima, dudumugin ng mga tao. Tatapakan ng mga reporter ang ebidensya. Makukontamina ang pinangyarihan sa loob ng ilang minuto. Walang fingerprinting ang mga pulis. Walang blood, typing. Ang mayroon lang sila ay mga testimony ng mga saksi mula sa mga tao sa madilim. Mahamog na mga kalye. Sabi ng ilan mukhang gusgusin siya. Sabi naman ng iba mukhang maayos siya, walang kwenta. Ang tunay na nakakaloko ay nakahanap sila ng mga clue. Pero hindi nila alam ang gagawin sa mga ito. Malapit sa pinangyarihan ni Catherine Eddowes, ang parehong biktima mula sa Shoal, nakahanap sila ng piraso ng kanyang madugo na apron. Sa dingding sa itaas nito, may sumulat sa chalk, "The Jews are the men that will not be blamed for nothing." Clue ba ito mula sa salarin? Sinusubukan ba ni Kosminski na Hudyo na i-frame ang sarili niyang mga kababayan? O antisemitic na graffiti lang ito? Hindi na natin malalaman kailanman. Kaya, sa tingin mo ba sarado na sa wakas ang kaso? Kumbinsido ka ba sa DNA evidence na si Aaron Kosminski ang tunay na Jack the Ripper? O ang Shoal ay isang kontaminadong piraso lang ng kasaysayan? Ang misteryong ito ay nakaligtas ng mahigit 1 siglo. Baka ayaw lang natin itong matapos. Ipaalam mo ang iyong hatol sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang malalim na pagsisid na ito, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga misteryo na nilutas ng siyensya. Salamat sa panunood.